doon po, from time to time, nakikipag-ugnayan ang ating mga guro para sa kung ano ang nararapat gawin, ano na ba ang mga subject matter na kailangang itackle para sa kanilang mga anak. Kumbaga po, hindi naman nagkukulang ang ating mga kaguruan upang maiparating ng maayos sana at tama ang kaalaman na dapat matutunan ng aming mga anak. At ako po nga, sabi ko nga, sumasaludo naman ako doon. Pero ang ginagawa po namin bilang mga magulang, para hindi na lumabas ang aming mga anak, kami na lang po mismo ang kumukuha ng mga modules sa aming eskwelahan. Kami na po yung pumupunta talaga para kuhain yun. So, ibig nyo hong sabihin, friends, ay karamihan ng atin ng mga magulang, sila na yung pumupunta sa paaralan para kunin yung module. Ano po? Yes po. Alright, Yes, so mabuti ho yun kasi yung atin ng mga anak ay hindi nalalabas. At isang ho yan sa mga alituntunin para tayo makaiwas sa pandemic o ito yung tinatawag nating COVID-19. Ang Department of Education po, ma'am, ay merong mga tinatawag nating teachers learning facilitators o yung mga ilang mga volunteers ho nating teachers na tumutulong o yung mga volunteers ho natin, parang ano din sila parang guro din sila kaya lang hindi pa sila empleyado ng DepEd. Volunteer. Meron ho ba sa inyo na umiikot, katuwang ng ating mga guruan, yung sinasabi hong para teachers learning facilitators na kung hindi kaya magturo ng magulang ay sila yung tumutulong? Meron ho bang ganyan sa inyong bayan? At sa inyong pag-iikot-ikot, meron ho ba tayo? Opo. Sa pagkakaalam ko po, kasi nagkaroon kami ng school board meeting together with our PSPS, Ma'am Alicia Madarang, last week. Hindi ko lang po masabi kung anong eksaktong anong Friday. Mayroon po kaming 80 na learning facilitators na nag-iikot dito sa aming distrito, Paracali District. Mayroon po kaming 80. At sa pagkakaalam ko, mayroon pa rin po kaming mga karagdagan kasi marami pa po ang nag-a-apply. At bilang kumitiba po ng edukasyon dito sa aming bayan, kami po ay nakikiumis at patuloy namin binibigyan ng special na attention ang edukasyon dito sa aming distrito. Alright. I think sa ibang distrito din ho, Pres, alam namin na meron din at marami din naman nag-a-apply ng mga teachers learning facilitator. Sila ho ay walang ano yan parang alam ko wala sila kahit isang sentimo na natatanggap mula ho sa gobyerno at ang sa kanila lamang ay volunteer at magsakripisyo para tumulong sa mga magulang o sa mga estudyante at sila na rin pagkamin sa inyo naghahatid at kumukuha ng module sa kanila hong mga estudyante at naghahatid. So, ma'am, ito ho ating mga teachers na itong mga learning, itong teachers learning facilitators ho natin, ay grabe ho, wala kahit anong ano ito parang walang only talaga volunteer ho sila, ma'am. Ano po, at kung meron sa inyo, I think sa buong probinsya meron ho niyan. Meron ho ba tayong magagawa, ma'am, as a public official, as a president ng General Teachers Parents Association o General Parents Teachers Association sa buong probinsya? Meron ho ba tayong magagawa para mabigyan natin kahit katiting na pamasahe ba? Kasi wala ho sila talagang volunteer ho sila, madam Yes po. Dito po sa aming distrito, sir, mayroon po kaming nakalaan na pondo, kung di ako nagkakamali. Hindi ako masyadong sure pero may 2,000 per head po kami ibibigay sa kanila. Ibibigay at ito po ay pinaglaanan na ng pondo ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Paracali. Very good. At sana yung mga chairman ng Committee Education, kasi wala ho talaga At ang ating mga at ang ating mga teachers learning mga facilitators na sinasabi ho talagang purely volunteer ho sila. At salamat naman sa ating mga facilitator dahil kahit walang anumang kapalit ay tumutulong sila sa ating mga kabataan, sa magulang at sa ating Department of Education. So, ma'am, aware ba kayo dun sa kakulangan ng ating ilang paaralan sa kanilang gamitan sa ink, sa bond paper?
Aware ho ba kayo diyan? Kasi marami hong text na nakakarating ho sa amin. Yes po, aware naman po ako na unang-una, alam ko rin naman po na ang pondo ay nanggagaling sa Department of Education papunta sa ating mga distrito. Para lang distrito ng bawat bayan ay hindi sapat. Kung kaya nga po, dito po, lalo na sa bayan namin, at naniniwala ko sa lahat ng bayan, lalo na sa lalawigan ng Camarines Norte, sa pamulaan ng ating minamahal na punong lalawigan, Governor Egay, ay hindi naman nagpapabaya para bigyan ng sapat na tulong ang lahat ng mag-aaral, lahat ng paaralan dito sa ating lalawigan. At isa po kami noon sa bagay na yon. Kami po ako bilang chairman ng Committee on Education dito sa aming bayan, kami po ay naglaan ng pondo. Sa katunayan nga po, nagpaplano ang lokal na pamahalaan ng bilhan ng reso machine ang aming ang Parcani District. Hindi po ako nagkakamali, dalawa po yung plano namin bilhin para at least hindi naman po mahirapan ang aming mga kaguruan para sa paggamit ng printer. Dahil ang unang-una pong reklamo ng aming mga guro, hindi tumatagal ang kanilang mga printer sa pag-print ng lahat ng mga modules na ginagamit ng ating mga anak. Kung kaya po, sa pamumuno po ng aming minamahal na punong bayan, kasama po ang inyong lingkod bilang chairman ng komitiba ng edukasyon at kasama namin si PSBS, Ma'am Alicia Madarang, ay napag-usapan namin at napagkasunduan at inaprubahan namin nung araw na magkaroon kami ng meeting, ng school board meeting, na mabilhan ng reso machine ang aming distrito. Very good. Madam, and congratulations ho sa inyo. Dahil for the first time, ay narinig ko ho sa inyo bilang isang bahagi ng lokal na pamahalaan na bigyan ng reso. Karamihan ng mga LGUs natin, bond paper, printer, etc. ay madali hong masira. Yung reso, malaking tulong ho yan sa atin ng mga kaguruan. Nagkukumahog sa pag-imprenta ng gagamitin ng modules ng atin ng mga estudyante. Thank you very much, Mama. At kahapon ho, Sangguniang Palalawigan, nagsulong ho si board member Rene Herrera na magbibigay ng tigi-isang rim na bond paper sa lahat ng teachers. Malaking bagay ho ito, kunsihal. At kung ito ho ay aaprobahan ng ating governor, magbibigay ho ng isang rim na bond paper ang ating Sangguniang Palalawigan para ho sa ating mga bawat guro ho yan. Isang guro, isang rim ng bond paper. Malaking tulong ho yan. Sa atin hong General PTA, Provincial Federation, Madam, ay kayo ba ay may pinag-uusapan na ho ba kayo na para makagaan sa atin ng mga estudyante? Bang pwede naman siguro tayo ho ay gumawa ng digital copy ng modules na isasaksak na laang sa USB patungo doon sa may mga mag-aaral tayo na may mga laptop, may PC. So, maganda rin ho yun eh. May nag-text ho kasi sa amin, Madam, at baka siguro sa pagpupulong ninyo, ma-recommend ho natin, pwede na siguro yun, yung digital copy ng ating module by week na ibibigay ho sa mga estudyante. So, parang lalong mahirap yata yun, Mama? Opo. So, bayaan mo, sir, at maybe ngayong week or next week, magpapatawag po ako ng meeting sa katunayan, ipagpaumanhin po, siguro naririnig naman ako ng aking mga kapwa presidente ng bawat bayan dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Pagpaumanhin po na maalaman ng bawat isa na kami po ay hindi nagkakaroon ng pagpupulong ngayon. Unang-una, alam naman natin dun sa pandemya. Mhm. Pero kami po ay patuloy naman na nagkakausap-usap. Pero ngayon, at mayroon ka pong naisiparating sa amin, siguro po magtatawag ako ng meeting para sa aking mga kasama para mapag-usapan namin ang bagay nito. Hindi naman ho siguro mabigat yun eh. Yun, depende kung sa estudyante yun natin. Kung sabi nga, nakakaangat yung mga magulang, meron ho silang computer, may laptop, pwedeng gamitin. So, digital copy na lang, para hindi na magpiprint. Maganda hong idea yun, ma'am.
So sana nga Opo, opo. at think siguro napag-isipan na rin ho ito ng ating Department of Education, no? Yung digital digital copy via USB ho yan eh. Parang ganun ho yan mamaya, no? So Opo. maganda ho yan. Opo. Actually, sir, sa pagkakaalam ko, ang division office natin ay nagsagawa ng ng video video coverage, Video presentation, para no? sa lahat. Yeah. Para sa lahat ng mga level ng ating mga kabataan from tender to senior high siguro po, parang mayroong ganun eh. Ang kaibigan ko kasi yung gumagawa ng video presentation diyan at minsan nagdalaw siya sa akin, hinihingi niya ako ng USB para doon sa grade 4 na aking anak para daw makita na lang doon sa computer or sa laptop hindi masyadong mahirapan yung bata sa kanyang pag-aaral. Yun, very So, good. siguro, naniniwala naman ako, sir, na hindi naman ipagkakaisyon sa amin. So, magagawa namin ng paraan na at least makabigay kami ng digital copy, katulad ng sinasabi mo sa ating mga kabataan. Yun, maganda ho yun. Makakatipid. Yung talagang wala, di yun ang pagtuunan ng pansin ng DepEd Yes, na bigyan ng module. Yung talagang wala ho. Talagang hindi naman may iwasan natin na meron ho talaga tayong mga estudyante na kahit cellphone ay wala. Ano ho? Sa module, lapis at papel lamang yung gagamitin ho nila. So magandang ano ho yan, magandang idea. Thank you very much dun ho sa atin ng texter. Ano ho, at hayaan nyo at baka ho alam na din ito ng atin ng Department of Education. Ma'am, salamat po ha. At pwede ho kaming pwede naman ho kayong magbigay ho sa amin ng anumang impormasyon through Aris Alexopoulos kung meron ho mga nais na iparating ho kayo sa atin ho mga kababayan and connection sa atin hong General PTA Provincial Federation. So, welcome ho kayo ma'am sa amin sa Cool Radio. Yes, sir. Bago po tayo magtapos, muna din po iparating sa ating mga kaguruan na unang-una po Teachers Month celebration ngayon. Nais ko iparating sa bawat guro ang pagsaludo at pagpaparating ng respeto sa bawat isa at paghanga, lalong higit sa panahon ngayon dahil alam natin pandemic, hindi lang po na triple, kundi sobrang daming obligasyon, doble sa triple ang kanilang obligasyon ngayon para lang maipabot ng maayos at mabigyan ng tamang paghinang ng kaisipan ng ating mga mag-aaral. Sumasaludo po ako sa nila, humahanga at patuloy po ang respeto na ibibigay namin sa ating mga kaguruan dahil sila ang buhay na bayani, lalo higit sa panahon ngayon. Kasama po ang mga learning facilitators natin kung saan voluntaryong tutulong para sa paglinang ng kaisipan ng bawat mag-aaral. Sa kanila pong lahat, maraming salamat. Siyempre, at sana po ay pag-ingatan lagi lahat ng ating mga kaguruan na makaiwas sa sakit na lumalaganap ngayon. Good morning, everyone. Alright, maraming salamat. Yung ating Pangulo ng Provincial Federation ng General Parents and Teachers Association sa buong probinsya. Thank you, ma'am. At salamat sa dagdag na impormasyon. Aris? Yes, kasama si Ken, no? Well, sadyang tinungo talaga natin itong si Konsihala Ami Oco, yung ating Provincial Federation ng General PTA dito po naman sa lalawigan ng Camarines Norte. Well, kumpleto naman yung detalye na ikuha natin at syempre na ipabot natin sa ating mga kababayan dito sa ating lalawigan. Para sa kauna-unang FM station sa lalawigan, Cool Radio, ito si Arizante Alexopoulos. Magandang umaga. Maraming salamat, Aris Alexopoulos at kay Konsyal Oco, dyan ho sa bayan po ng Paracale. Siya ho yung Federation President sa atin ng probinsya ng General Parents and Teachers Association. Alright? So, thank you very much. At may nag-text ho sa atin, pakitanong po kung parents ang ma-check ng sagot sa Moodle. Hindi ko itinanong kay Konsyal kasi
Hindi ho siya yung ano niyan. Pero alam ko ho ang sagot dito, madam, no? Hindi ho pwedeng i-check ng magulang ang sagot sa module kung tama o mali. Pero pwede hong i-check ng magulang kung sinagutan ng kanilang anak yung tanong sa module. Alright? Pwede hong i-check. Pero ang i-check nyo lang ho, nasagutan mo ba? Yung number 1. Pero wag ho nating turuan sila at i-check natin kung tama o mali yung sagot ng atin hong mga anak. Alright? Thank you very much sa atin mga texter. Sabi pa, mabuti pa si Konsihala. Pinapahalagahan ang pagod ng ating mga kaguruan. Sabi pa ng isa ating texter, thank you, Pres. Ano po, at salamat sa maging hakbangin ng Pangulo ng General PTA sa probinsya, may kaugnayan sa atin ng mga facilitators. Alright? Labing 3 minuto, mga ugang, bago sumapit ang lampas ng alas 8 no? 13 minutes after 8 o'clock. 13 after 8 o'clock in the morning. Alright? Medyo nakakaroon tayo ng nalilito, no? Alright, sige, tuloy-tuloy yung tayo. Nako, illegal fishing daw. Nako, nasabat daw ho ng mga otoridad dyan ho sa bayan po ng Mercedes. Alright, sige, kunin natin ang detalye. Tanggapin natin ang dagdag na ulat. Kahit malakas yung pag-ulan, may nagsagawa ng illegal na pangingisda dyan sa bahay ng Mercedes. Detalye, nasa line, Joby Manggubat. Ate Joby, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Magandang umaga sa iyo kasamang Ricky. Arestado ang ilang mangingisda sa territorial water ng San Miguel Bay sa bayan ng Mercedes matapos na masabat sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Mercedes MPS, 503rd Martsta at Bantay Dagat Task Force. Ikinasa ang operasyon noong Oktubre 13 bandang alas 3:45 ng hapon sa barangay na malapit sa Barangay Kulasi na tinatayang nasa higit kumulang 4 na kilometro. Ang mga naaresto ay nakilalang sina Jomar Abiog Villarba, 36, Alvin Abejero, 37, kapwa residente ng Barangay Sugod, Calabanga, Camarines Sur, at si Roberto Francisco, 38, ng Barangay Paulbo, Calabanga, Camarines Sur. Ang tatlong naaresto ay posibleng maharap sa kasong paglabag sa RA 855 as amended by RA 10654, also known as anti-illegal fishing. Nakumpiska sa kanila ang ilang fishing paraphernalia gaya ng isang set ng troll net, 4 na kilong iba't ibang uri ng isda, isang set ng lubid at isang set ng board. Sa ngayon, ang mga naaresto ay nasa pangangalaga na ng Mercedes Police Station pagkatapos na sumailalim sila sa inquest proceeding. Samantalang ang fishing paraphernalia naman ay nasa kustodiya ng Bantay Dagat. Yan ang dagdag na balita mula sa location, Juby Manggubat, Cool Radio News. Maraming salamat, Joby Manggubat, sa dagdag na ulat. Salamat sa local police po natin, Mercedes MPS. Kasama ho dyan yung Maritime Police, 503rd. Alam ko, ang ano nila dyan si Santillan. No, hindi Santillan. Santilla, right. Si Kapitan at si Lieutenant Bautista ng 503rd. Ayun, natugunan na rin. Ang alam ko, nagre-reklamo yung mga taga-barangay Kulasi. At naiparating ho natin yan, sa 503rd Maritime Police. At salamat ho sa aksyon ninyo at natsimpuanan din nyo yung nagsasagawa ng illegal na pangisda dyan ho sa may bahagi ng San Miguel Bay, partikular dyan ho sa barangay Kulasi. Thank you very much, ha? Salamat din doon sa ating mga kababayan. Nagpapaabot ho ng mga impormasyon may kaugnayan sa illegal na pangisda sa inyong
nasasakupan. Thank you very much. Diyan ho sa Barangay Kulasi. Mga kababayan ho natin dyan kay Kapitan sa atin ng Barangay Council. Congratulations ho sa inyo. No? Kahit malakas yung mga pagulan, nagbabantang bagyo no? Sasagawa pa rin ng illegal fishing no? Hindi lang illegal fishing, illegal na droga din no? Ay, ingat-ingat ho kayo. Wag na ho tayong gumawa ng anumang mga kabulastugan. Ano? Para sabi nga, yung buhay ay masaya. No? Nabubuhay naman tayo. Tingnan mo, wala ngang waiting, walang sabong, wala lahat, no? Ano ba, may nawala ba sa buhay ninyo? Wala naman ang nadagdag, ito, kape-kape tayo. I need coffee. Antok na ako. OMG, may alam ako. Talaga? Anong kape yan? Cafe Amigo Premium 10-in-1 Coffee Mix ang sagot sa hanap mong health-friendly coffee because it has the purest herbal ingredients like Panax ginseng, agaricus mushroom, spirulina, moringa, guyabano, green barley, and mangosteen. And the great thing is, it's sugar-free kasi stevia ang gamit kaya san ka pa? Wow! Gusto ko niyan. Cafe Amigo Premium 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mabibili na sa inyong mga suking drugstores, groceries, supermarkets at sa inyong paboritong sari-sari stores sa inyong lugar. Ano bang hanap mo? Mga gamit sa bahay and other personal items. Tara na sa Ilo Japan Surplus and General Merchandise. Meron sila mga original Japan items katulad ng mga furnitures, iba't ibang mga gamit sa kusina, appliances, cabinets, kitchen cabinets, stuffed toys, office table, dining table, computer chair, wall clock, decorative jars, bags and shoes, traveling bags, mga eleganteng plato para sa inyong mga espesyal na okasyon. Meron lahat niyan sa Ilo Japan Surplus and General Merchandise. At meron din silang electric piano o keyboards, pati mga sports items at marami pang iba, pati speedboat, meron sila sa Ilo Japan Surplus. Malilito ka sa dami ng pagpipilian. And take note, hindi lahat surplus, kundi may mga brand new pa. Murang-mura, fresh from Japan, original, elegant, quality, practical, and affordable. Punta na sa Ilo Japan Surplus and General Merchandise sa Porok 5, San Vicente Road, Barangay Lag-on, Daet, Camarines Norte. Sa tapat lamang po ng main gate ng Holiday Home Subdivision. You may call 0930-882-3805 or visit their Facebook page at Ilo Japan Surplus and General Merchandise. Hurry now! Ilo Japan Surplus and General Merchandise has a new arrival of different items. Be responsible. Drive safely. Drive safe. One Stop Driving School is now open to serve you. Enroll now at One Stop Driving School. 15 hours theoretical driving course. 8 hours practical driving course. One Stop Driving School. One Stop Driving School. Kumpleto ang kanilang amenities. Air-conditioned school rooms with LTO standard driving lesson track with obstacles. Para sa detalyadong pagtuturo, enroll now. Be a responsible driver. One Stop Driving School LTO accreditation number DS-2020-00014-05. One Stop Driving School also serves vehicle insurance and medical certificate for drivers. Visit them at Porok 4, Barangay Eluijo, Daet, Camarines Norte. Call or text 0961-026-8127 or 0936-924-5978. Bawat bata may tanong, ba't ganito, ba't ganon? Sa pagtutulungan ng DWEN-FM, Cool Radio, Cool Wave Broadcast Incorporated at ng Department of Education, Camarines Norte, mapapakinggan sa impilang ito ang Paaralan sa Radyo. Paaralan sa Radyo, isang pamamaraan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa COVID-19 na laganap ngayon sa buong mundo. Paaralan sa Radyo. Paaralan sa Radyo. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Dito sa impilang nagpapahalaga sa edukasyon at mga kabataan. 100.5 DWEN-FM, Cool Radio.
Sa daigdig ng agham, tuklasin ang kalaman. Ang Paaralan sa Radyo ay hatid sa inyo sa kagandahang loob ni Governor Egay Taliando, 1st District Representative Josie Banning Taliando, 2nd District Representative Marisol Tuts Panotes, Daet Municipal Councilor Maria Eliza Liovit, Chairman Committee on Education, Sangguniang Bayan ng Daet, Engineer Ariel Huevas Caldit of AGC Constructions, Mr. and Mrs. Rainier Morena, Kagawad and Mrs. Larry and Bing Ilaw of Ilaw Japan Surplus and General Merchandise, located in front of main gate of Holiday Home Subdivision, Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte. Mr. Edwin Taliando, Mayor Benito B2K Ochoa, former Basud Councilor Ronnie Samonte, Chairman of the Board, Bataan Shipyard and Engineering Company. Also brought to us by Vice Mayor Gina Yepiuco of Mercedes, Elaville Tours, Canoreco Board of Director Marshal Pajares of Vincent's District, Miss Joy Belmonte of Ezra Farm, located at Barangay Calabaga, San Vicente, Liga ng mga Barangay President, Punong Barangay Garico Tauco of Barangay San Roque, Mercedes, Mayor Joseph Ascucha of Lambo, former Board Member Paul Gatche, Municipal Councilor May Asis of Lambo. Alright, balik tayo. 24 minutes after 8 o'clock in the morning. Diaryo sa Cool Radio. May nag-text po sa atin na po ba dapat gawin dito po sa Purok 7 sa Barangay San Isidro. Mamaya, tingnan natin kung ano ho yung text. Naunahan siya, nasingitan siya. May kasamang Jommy Tumali, alright? Ege, tuloy-tuloy tayo mga ugang sa atinong dagdag na mga balitang lokal. Nasa lang, Jommy Tumali, Papa Jomet, magandang umaga. Good morning. Yes, good morning, Brother Ricky. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Balik operasyon na ang OPD ng Camarines Norte Provincial Hospital matapos na mga negatibo sa isiginawang rapid at swab testing ang 21 empleyado ng CNPH na di umano'y nagkaroon ng close contact sa 3 pasyente na hanggang sa ngayon ay nasa Labo District Hospital. Itong kinupirma ni Admin Israel Yaneta na kung saan ang nasabing mga 21 empleyado ay formal lang nagsibalikan sa kanilang mga duty kahapon sa Camarines Norte Provincial Hospital. Ayon sa kanya, ang 21 empleyado ay mga naging na-isolate ito dyan mismo sa Camarines Norte Provincial Hospital matapos po naman na magkaroon ng close contact ng mga nakalipas na linggo. And ayon sa kanya, yung 3 ay inihintay na lamang yung 10 araw na quarantine dyan sa Labo District Hospital na kung saan ay inihintay na lamang din ang isinagawang swab testing matapos po naman ay isolate ito sa Labo District Hospital. Subalit ayon sa kanya, yung 21 ay formal na nagsibalikan nga kahapon and lalong-lalo na yung mga empleyado at mga health personnel diyan po naman sa OPD o Outpatient Department ng Camarines Norte Provincial Hospital. So yan na muna mga dagdag impormasyon, mga follow-up report mula po naman CNPH at Jamet Mali, Cool Radio News. Maraming salamat, Jommy Tumali. Naka-open na ho yung ating outpatient department ng ating Camarines Norte Provincial Hospital. At by Monday naman, ay bubuksan na rin ho yung ating RHU. 1, dyan ho sa Barangay Pamurangon. Kasi nga, mga nagpositibo naman, mga negatibo naman ho.
sa kanilang isinagawang swab test, yung ating mga kawani diyan. Alright? Thank you very much. Ano ho? At tatapusin pa daw ho yung 7 days quarantine. No? Sana pag negative, alpasan nyo na eh. Negative na yan eh. No? Alright, yung text ho sa atin, ano po ba dapat gawin? San Isidro, dapat di muna pumasok ang mga sasakyan kasi po kapag dumaraan, pinapaharurot nila, pumapaspas, ano? Ang tubig sa loob ng bahay, kaya ang nagkakatubig. Alright. Dahan-dahanin, no? Dahan-dahanin. Alright. Sige, sabi na. Parehas din, ano? Kaya nagkakatubig daw. Alright, sige. At, thank you very much. Ano? Sabi naman dito, happy birthday kay Konsihal. No? Kay Konsihal, ano bang birthday ngayon na Konsihal ng Bayan po ng Labo? No? Si ano yan eh, si dating manager. Parehas naman dating manager yung ano natin diyan. Yung konsihal, dating manager ng DWLB. No? At yung isa nag-birthday na rin nung nakaraan. Yung isa naman nagbe-birthday ngayon. Ano, kaya happy birthday kay Konsihal Bardon ng Sangguniang Bayan po ng Labo. Ayan. Tama si Kuya Edmund, ano? Konsihal Bardon ng Bayan po ng Labo. Happy birthday, Konsihal! Ano? Baka si SM Rud Aycocho, magkandidato din, ano? Baka lahat ng station manager dyan sa DWLB FM sa Bayan po ng Labo, maging Konsihal, abaan na. Kaya sabi nung nag-text sa akin, ngayon lang, ikaw kasi ngayon Papa Ricky, ayaw mo kasing kumandidato. Ewan ko, tama na ho sa amin mga broadcaster na si Bukalbong Quebral yung pumalaot sa politika. Meron pa din, si kasamang Sherwin Asis. Ano ho? Tama na ho sila. Yung atin namang mga kasama naglilingkuran din sa barangay. Kagawad Nards Hernandez, Kagawad Joey Tumali, at si dating kasama natin, si Kagawad John Quebral. Sa mga barangay naman ho yan. No? Tama na sila. Dito na lang ho kami. Dito kami masaya. Yan o. Tayo maghahatid ng tama impormasyon at balansyadong komentaryo. Yun na lang ho yung amin hong misyon sa buhay. Di ba, SM? Rodel Macario-Llobet? Bakit nang nadamay man ako kaya dyan? Sabi kasi nung texter, isama daw si Konsihal, yung tama na yung asawa ni SM Rodel. Ano ho, tama na. Kami ni SM dito na lang ho kami. Happy wedding anniversary kay Mr. and Mrs. Manggubat. Today, October 15. Yan. Sa nanay at tatay ni Ate Joby. No? Happy wedding anniversary. Alright, magandang umaga din kay kasamang Ariel Bola dyan sa Pitong Gatang sa bayan po ng Mercedes. Magandang umaga sa iyo, pati! Alright, may nagtatanong, nabanggit ko ho kasi kanina, yun hong dalas at saka yung mabilo ay totoo. Ito ho complaint ng isang nagngangalang Mrs. Serrano. Ano ho? Yung kanya ho kasing lupa, kinakwari
doon sa tabing ilog, ay yung tabing ilog ay kanyang lupa. Ano ho? Salamat sa paalala. No? Sabi nung texter natin, nabanggit ko kanina, yan ho, inaksyon na ng Sangguniang Panlalawigan kaswapon. Sa kanilang ika-6 at 64 na regular na sesyon. Hindi araw, no? Regular na sesyon. Kasama ho yan sa napag-usapan, at tinitingnan ng ating Sangguniang Panlalawigan kung may paglabag. Yung may-ari ng quarrying na may permito sa ating provincial government. Sabi, yung permit daw niya ay mabilo. Pero nagka-quarry ay sa Barangay Dalas. Pero nung imbestigahan ho yan ng ating Provincial Environmental Office sa ating Penro, provincial ho, wala naman daw nagkakwari o wala na silang naabutan. Right? Yan ho ay inaksyon na at meron na hong pagkilos dyan ng ating Sangguniang Panlalawigan. Salamat doon sa mga concerned citizen ho. Nagpapaabot ho ng ganitong mga impormasyon. Antayin niyo lang ho at may investigasyon ng isinigawa ho diyan. Atin ho ang Sangguniang Panlalawigan through Bukal, Artemio Bihog, Serdon at ng buong Sangguniang Panlalawigan. Alright? Tingnan pa nga doon, sabi nga nung ilang mga bukal natin, tingnan din natin at may paglabag, no? Yung permit niya, doon sa kabila, dito nagkakwari. Baka pwedeng patawan ng sanksyon o penalidad yung naturang may permit sa quarrying na ibinigay ng atin ng provincial government. Pwede rin, ano yan? Yan yung masusing pinag-aaralan ng atin ng Sangguniang Panlalawigan sa pamuno po ng ating Acting Vice Governor Concon Panutes. Alright? Sabi natin, texter, sana ho ginawa na lamang tigda-2 kahit tigda-3 na bond paper. Ba, ayaw sa isa talaga kulang ano. Talagang gusto dagdagan pa. Ibig sabihin, kulang talaga. Okay na ho yan. Naman atin ng local government din, budget nga kaya nga sinabing budget, hindi ka dapat lalampas, hindi ka dapat mauubusan, hindi ka dapat mawawalan. Alright? At good morning nga pala, Sangguniang Bayan po ng Daet, sa panguno naman ng ating Vice Mayor Rosamia Lamadrid King. Yan ho, ating Vice Mayor. Magandang umaga ho sa inyo diyan. At maraming salamat sa mga dagdag impormasyon. Pag-uusapan na ng Sangguniang Bayan. Kung ang Sangguniang Panlalawigan ng atin probinsya ay nagbabudget hearing na, yung atin local government unit ng bayan po ng Daet sa bukas. No? Hinihintay nila ang pagpasa ng Executive Office ng kanilang annual budget sa araw ng bukas. Hindi, ngayon 15 ngayon, di ba? October 15. Dapat maisulong na sa atin Sangguniang Bayan yung budget ng atin local government unit ng bayan po ng Daet. No? Sabi ni Vice Mayor, October 15, yung kanilang hinihintay para isumiti ng Executive Department yung annual budget ng atin local government unit po ng bayan po ng Daet. At tinatayang aabot sa 365 million pesos yung budget. Kasi nung nakalapis na taon, yun yung pinag-usapang budget ng ating local government unit po ng Daet. No? Nagkaroon ng pandemic, maaring hindi madagdagan, pero hindi naman maaring bawasan. Kaya yung ating Municipal Treasurer Office, malaki yung gagampanan ninyong trabaho. Kasi kayo yung maniningil ng buwis. At sana nga mamit uli natin yung dati. Pero ayon kay Tres Purbes, ang ating local government unit po ng Daet, malaki. Yan epekto ng pandemic, lalo na sa ating budget, ito sa local government unit po ng Daet. Right? Galingan. Para dami dyan, hindi nagbabayad ng buwis. Dami niyan, tinatago yung kanilang buwis.
Dapat yun ay masiyasat, ano, yung mga hindi nagbabayad ng buwis. At saka yung mga pag-aari ho ng gobyerno natin, tulad ng Pamalingke, Elevated Plaza. Magbayad tayo, no? Kung ano yung napag-usapan, bayaran natin. Nang makakatulong yan sa pangailangan nating lokal na pamahalaan, yung mga proyekto. Sabi nga, yung ilang proyekto natin, diskaril na gawa ng pandemic. Yung ating national government, diskaril. Ano? At napunta ang lahat ng budget sa pagsagupa sa COVID-19. No? Yung pala naman, sipon lang. Magandang umaga kay Chang Trining Makandong. Happy birthday. Sana po malayo ka sa anumang kapahamakan. Ingat ka po lagi. At sa mga pagkain, pili lang. From Ate Salve Makandong. Happy birthday, Chang Trining. Anong handa ata dyan? Sabi ni Ate Salve at saka ni Kuya Anthony. Tipid-tipid daw, diet lang, pili ng pagkain at alam mo na. Sabi naman ng texter, hala tuninda pag-retiro ko. At mga kandidato na, hindi ang mistisong bihog, kundi ang mistisang bihag. Alright, magandang umaga dyan doon sa Purok 4, Barangay Pamurangon. Sa atin ng bayan po ng Daet, yung mga nagbibirilad ng palay, sige, patuyuin lang ang balat. Yung mga may gagapasin, naturumba na, igapasin na ho natin. Hirap ba yung maghanap ng paggapas, no? Yung mga, naman natin, yung mga harvester na naman natin, pagkadami-dami na, pero kinukulang pa rin. No? Kasi nga, sabay-sabay, may tawad pa ng pag-ulan. No? At salamat sa atin ng Office of Provincial Agriculture Office, sa atin ng OPAG, Office of Provincial Agriculture Office na pati office to office na ngayon yan. Papariki. Aba, dalawa-dalawa na ngayon opisina ng OPAG. Salamat to. Tayo ay nakagamit ng harvester ng ating ng provincial government. Talagang tikatik na ho eh. Dapat isalba natin eh. No? At doon ko naramdaman din naman yung hirap ng mga magsasakay. Talaga namang mahirap eh. Aba, kung titingnan ho natin pinagtanim mo ng matagal tapos isusurvive mo. Wala ka pang makuha. Talagang kahirap ng magsasaka tapos bibilin sa iyo 13 pesos. Grabe ho talaga ang kagastusan eh. Sabi nga mabuti pang wag nang magtanim. Yung gagastusin natin sa pagtanim ibili na lang ang bigas. Pero ang sabi ko naman huwag tayong tumigil sa pagtanim. Magtanim din tayo kahit pansarili. At kung magkaubusan ng bigas, meron tayo. Sila wala. Kasi alam nyo naman, yung mutu-mutu kan sa tuyang mga magsasaka. Ewan ko, wala naman. Kahit yung Committee on Agriculture natin, Sangguniang Bayan, wala naman ako narinig Kahit yung ating committee, Sangguniang Palalawigan, Committee on Agriculture. Ano ba? Wala naman tayo nararamdaman ikilos. Alam nyo ba kung magkano ang gastos? Yung harvester lang, gagastos ka, mga 7,000 per hektar. May baggage pa dyan. Ganun pala talaga yan, no? Siguro yung 34,000 nagagastusin mo sa isang hektarya, lahat, no? Ibili mo ng bigas!
Palagay ko 5 taon, di pa ubos yan. No? Alright, so, ang bilis ng oras. 18 minutes before 9 o'clock in the morning. Handa umaga sa lahat ng atin ng tagapakinig. Ano? At syempre, sa atin ng live sa Camarines Norte News Live. Nawala ho kami kanina nagkaroon ng technical adjustment no? nagkaroon ng nagkaroon ng technical adjustment. Naputol ho kami. Di ba, At salamat dun sa atin ng mga texter. No? Nabanggit ko, kahapon ko pa ho ito pinag-uusapan, itong LBC. May nagte-text ho sa atin. Kayo dyan sa LBC, sabi nyo, ang susungit nyo. Ang hihigpit nyo sa 5 tao sa loob, pero wala naman kayong tinatawag na scanner, temperature scanner, wala kayong putbat, wala kayong listahan ng mga customer ninyo. Yan ang sinasabi ko no? Wala kayong gwardya. Ang susungit nyo pa. Siguro balasahin nyo, pamunuan ho ng LBC, haliw na ninduho yung mga empleyado dyan sa Binso sa abin nyo. Dito ho sa bayan po ng Daet. Tingnan mo na yan, wala naman pala kayong scanner. Ang sungit-sungit nyo, higpit-higpit nyo, gagalitan kayo ng ITAP. Dami nyo din naman violation. Binso sa abin nyo, LBC branch, sa Daet Camarines Norte. Walang putbat, walang temperature scanner, wala ho kayong lagda o nilalagdaan. Hindi ba kasama yan sa rules? Sa isang establishment, sa protocol, higpit nyo sa 5. Pinagtatawan nyo at pinapagalitan nyo yung mga customer ninyo. Tuwang-tuwa pang pigpaparanggutan ng mga customer. Why like that? Ayan tuloy, marami na nagsusumbong sa akin at talaga kayo, ang susungit nyo. Panawagan natin, kung hindi magbabago yan, wag na ho kasi kayo dyan pumunta. Alam nyo na masungit dyan, pa kayo suksok ng suksok. Ito naman yung panawagan natin doon sa mga customer. Wag na ho kayo dyan. Doon kayo sa J. Lucban Street, may LBC din doon. Meron ho tayong GRS. Meron ho tayong JNT. Diyan na lang kayo. At kung masungit din, isumbong nyo din. Alright. Yun. 45 minutes na. 15 minutes. Ano po? Makalipas ho ang bago sumapit ang 9 ng umaga. Sandali lang mga ugang. Kami ho'y magbabalik sa Dyaryo sa Cool Radio. Mga Kamnorteño, magandang balita para sa inyo. Bukas na po ang Lorica Store. Sa Lorica Store, baka bibili kayo ng mga pangangailangan sa inyong pagluluto sa araw-araw. At sa mga nagnenegosyo ng pagtitinda ng mga street foods, sa Lorica Store, matatagpuan niyo po ang mga lutuing katulad ng siomai, kikiam, fish balls, squid balls, at napakarami pang uri ng paborito nating mga street foods. Tara na, punta na sa kanilang pwesto. Dito lamang sa Pineapple Street, malapit sa pamilihang bayan ng Daet. Bukas na sila, alas 5 pa lamang ng umaga. Lorica Store, owned and managed by Angie and Alwen Lorica. Iba talaga pag sa Umamori 11. Mag-i-enjoy ka ng todo. Saan? Sa Umamori 11. Espesyal na lugar para sa magbabarkada, maging sa pamilya. Umamori 11.
patuloy sa pag-aasikaso sa iyo. Kung maglilibang din lang, suwabing lugar para maglibang, kumanta, at sa pagkain, hindi pa huhuli. Masarap ang luto, ang timpla ng lahat ng pagkain at pulutan na talaga namang babagay sa inyong inumin. Tulad ng mga cocktail drinks, hard drinks, at iba pa. At talagang okay sa kasayahan dahil hindi nagpapabaya ang mga nagagandahang very sweet na mga guest attendants. Ang musika, hindi pa huhuli. Latest ang mga kantahin sa videoke, maging sa classic, pwedeng pwede. Omamori Omse, maganda, malinis, makulay. Pati sa CR, super linis, fully air-conditioned, para ka talagang nasa Japan. Sa Omamori Omse, hindi ka mapapaya pag niyaya mo ang iyong barkada dahil talagang magugustuhan at babalik-balikan. At sa tuwing anniversary, mas special ang gabi. May mga gimmick, parapol, may mga surprising prizes, and souvenirs na binibigay ng Omamori Omse. Omamori Omse, nasa San Vicente Road, Center Plaza Complex, Lagon, Daet, Camarines Norte. Oh, tara na! Sa Omamori Omse, asikaso ka! Uy, Tay! Ako naman ang iniinom mo. Kape ba yan? Ay, kape nga. Pero teka, Tatay, health-friendly ba yan? Hindi. Hays, change mo na yan. Dito ka na sa bago. Healthy na, friendly pa. Cafe Amigo. Cafe Amigo. Cafe Amigo, Premium 10-in-1 Coffee Mix. May sangkap ng Panax Ginseng, Agaricus Mushroom, Spirulina, Moringa, Guyabano, Green Barley at Mangustin. Alam mo, Tatay, ito ay sugar-free dahil rin sa sangkap na stevia. Kaya naman, ang tanong, Magkakape ka pa balang iba? Kape Amigo na. Cafe Amigo Premium 10-in-1 Coffee Mix. Mabibili sa mga drugstores, supermarts, convenience stores at sa paboritong tindahan. Dahil sa Rural Bank of Jose Panganiban, nakapagpatayo ako ng pangarap kong bahay. Sa tulong ng Rural Bank of Jose Panganiban, kaya ko palang makabili ng sarili kong sasakyan. Noon, isa akong tendero ng isda. Maliit lang ang negosyo namin hanggang sa pinahiram ako ng Rural Bank of Jose Panganiban para sa karagdagang puhunan. Ngayon ay nagkaroon na ako ng sarili kong truck at nagsusupply na ako sa iba't ibang lugar. Pangarap mo bang magkaroon ng sasakyan? Pampribado man o pampasada, sariling lupa't bahay o negosyong mapagkakakitaan? Sa Rural Bank of Jose Panganiban Incorporated, pangarap mo'y matutupad. We offer different products such as housing loan, business loan, financing, salary loans, and agricultural loans. We also offer regular savings, time deposit, checking account, properties for sale, and many more. For inquiries, just visit Rural Bank of Jose Panganiban, Camarines Norte, Incorporated, located at Milagros Building, South Poblacion, Jose Panganiban, Camarines Norte, or at our branch office at the ground floor, Mines Hotel Building, Vincent's Avenue, Daet, Camarines Norte. We also have micro banking office at LCC, ground floor, Labo, Camarines Norte, and Candelaria Street, Parajale, Camarines Norte. RBJP now hiring accounting, bookkeeper, teller, field officers, loans clerk. Applicants may submit an updated resume and transcript of records to any of our office, Daet, Lambo, Paracale, and Jose Panganiban. Be responsible. Drive safely. Drive safe. One Stop Driving School is now open to serve you. Enroll now at One Stop Driving School. 15 hours theoretical driving course, 8 hours practical driving course. One Stop Driving School. One Stop Driving School. Kumpleto ang kanilang amenities. Air-conditioned school rooms with LTO standard driving lesson track with obstacles para sa detalyadong pagtuturo. Enroll now. Be a responsible driver. One Stop Driving School LTO accreditation number DS-2020-00014-05. One Stop Driving School also serves vehicle insurance and medical certificate for drivers. Visit them at Poro 4, Barangay Eluihaw, Daet, Camarines Norte. Call or text 0961-026-8127 or 0936-924-5978. Diaryo sa Cool Radio. Diaryo sa Cool Radio.
Alright, balik ko tayo, Jaryo, sa Cool Radio. Hindi naman ho yata natuloy yung pagpuputol ng Camarines Norte Electric Cooperative. No, ho? Kasi doon ho sa kanilang advisory ay magkakaroon daw ho ng disconnection sa bayan po ng Daet, Barangay 3, 8, Kamambugan, Kalasgasan at Awitan at sa bayan po ng Kapalonga noong nakaraang Martes, October 13. Hindi naman ho yata natuloy kasi bigla hong may ipinalabas na kautusan ang Energy Regulatory Commission na walang puputulan ng kuryente hanggang December 31. Kasi nga, sabi nga nung mabasa natin yung Bernis ba yun? Na magkakaroon ng putulan sa bayan po ng Jose Panganiban at Paracale yung may mga arrears before pandemic. Sabi nga natin, wag na muna magpurtulan. Wala bang hanap buhay? Kahit pa yan ay arrears nila nung bago mag-pandemic, dumanas na sila ng pandemic at nagkaroon ng lockdown halos 7 buwan na ang kinikita ng ating humababayan kulang pa sana sa satuyang mga pagkakan. No? Wag na muna yan. Saka na yan. Pamunuan ng Kanurico. Kayo, nagpalabas na ng utos. Kung natuloy ho yan, yung mga naputulan ho ng kuryente, pwede ho kayong mag-complain. Wag na muna. Wag natin gipitin yung ating mga kababayan. Ha? Mahirap yung wala ka nang kinikita, tipid ka na nga sa pagkain, stress ka pa sa buhay, marami kang isipin, baka mahawa ka ng COVID-19, baka madamay ka sa pandemic, o makwarantin ka 14 na araw, dadagdagan mo pa ng puputulan ng kuryente, abana. Hindi na magandang epekto yan. Isang tao, sobra-sobra na ngayon. Sana hindi na natuloy, no? Maging naman tayo, sabi nga bigyan natin ng panahon yung pagmamahal sa kapwa. Pwede naman natin ipakita yung pagmamahal sa kapwa di ba? Na hindi mo kailangan mamputol ng kuryente, Kanurico. Pag nagbalik na ho tayo sa normal at hindi ho sila nagbabayad, bigyan pa natin ng palugit, tsaka ho natin putulan. Alright, samantala sa mga dagdag pa ho nating mga balita, sa bahagi naman ho ng national news, binunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mayroong pera ang gobyerno para pambili ng bakuna laban sa coronavirus. Sa kanyang nation address nitong kahagabi, na lahat ng mamayan sa bansa ay mabibigyan ng bakuna. At prioridad na mabigyan ay ang mga mahihirap at mga kapulisan at militar. Dagdag pa ng Pangulo na makahanap na ito ng pera para sa bakuna at hahanap pa ng maraming pera para sa buong 113 milyon na populasyon ng bansa. Nakausap na niya ang ilang opisyal ng Russia at plano nila umanong magtayo ng pagawaan sa COVID-19 vaccine sa bansa. Samantala, binigyan din ng Department of Health o DOH na ang one set apart policy ng pamahalaan sa mga pampublikong sasakyan ay hindi pagbabawas sa umiiral na physical distancing protocols. Sa isang virtual briefing, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Bergere na kailangan lamang nila ng mensahe na mas madaling maintindihan ng publiko kaya ginamit ang termino one set apart. Iupo ka dito, may paktang na isa, uupo ka uli. At yan yung nais na iparating at hindi daw ito ang pagbabawas sa umiiral na physical distancing
protocols. Samantala, may katugunan na sa mga parabulang. Pero wala pang sabong. Meron, tupada. Pero sa labo na lang yata may tupada. Pero sabi ni Hippie, hinuhuli naman nila. Ito, para sa mga magsasabong. Plano ho kasi ngayon ang Philippine Gaming Corporation of PubCorp na maglabas ng regulation para sa maging legal na ang mga online sabong. Ito ho ay sa pahayag ni Chief Andrea Domingo, ang nasabing paraan ay madadagdagan pa ang kita ng gobyerno. At ilan daw ho sa mga posibleng panuntunan ay dapat kumuha ng kaukulang permit ang mga operator sa local government unit. Ang nasabing hakbang ay dahil maraming mga illegal na isabong naglipa na matapos sa tuluyang pagbubuwala ng gobyerno ang mga nagaganap na sabong mula naman nang ipatupad ang lockdown. Alright, meron ng panawagan ang Department of Trade and Industry, Camarines Norte. Meron ng spoken poetry. Parang tula, no? Competition. Ilabas daw ho ang inyong sariling damdamin sa pamagitan ng mga tula. Yan. At manalo, first prize, 4,000 pesos. And certificate, second prize, 3,000 pesos and certificate. Third prize, 2,000 pesos and certificate. At 5 non-winning participants will receive consolation prizes of 500 pesos cash. At meron ho kayong certificate. Ganito lang ho gagawin ninyo. Magsulat ang entry o pwede rin hong sa Google, sa Google Drive link. At pwede rin hong video reciting to RO5 Camarines Norte at dti.gov.ph o makipag-ugnayan o kay Gary Rapanan at dti.gov.ph or DTI Camarines Norte Facebook page on or before 15 October. Ngayon na! Hanggang 11:59 p.m. Hanggang mamayang gabi. Sa mga magaling tumula. Sige na, gumawa na kayo ng inyong katulaan. Alright, batiin nyo me. Magandang umaga sa iyo. 5971. Sige, paalam na ho kami. Maraming salamat po sa inyo, no? Sa lahat ng ating mga texter. Binati na nga ni kita. Batiin nyo me. Sabi niya, itong 5971, magandang umaga sa inyo. Maraming salamat sa nakasama ko natin sa labas po ng impilan. Jome Manggubat, Aris Alexopoulos, Jome Tumale, at kay sa atinong Camarines Norte Federation President ng General PTA, kay Konsehala Oko ng Bayan ho ng Paracale, sa News Center, Rafa Ignacio and Philip Wright. Ito naman po inyong kaibigan at lingkod sa radyo, Ricky Pera. Nagpupugay po kami ng isang magandang umaga. O sige na, kay Junjun Vilacruz, magandang umaga. Kay 10502. Hanggang pabati ngayon ako, babanggaton si number ko. Alright, good morning sa inyong lahat. Thank you very much. It's me again, Ricky Pera, ang Mistizong Biyog. Nagpupugay po kami ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pagpalain po tayo na pong may kapal sa araw-araw po nating pamumuhay. Bye-bye, God bless, and I love you very well. Dado ko yan, Mistizong Bihog. Mula sa umaga hanggang sa tanghalian, kami po ang inyong laging kasama.